Nagsimula ito sa pagpatay ng libo-libo puputan. Ang pagbawal sa mga pilgrim na bisitahin ng Jerusalem. Ang pinakamadugong pangyayari sa kasaysayan ng Kristiyanismo. Dito nagsimula ang Krusada. Ang Krusada, ang digmaan ng krus na sumisimbolo sa Kristiyanismo at ng kreset na simbolo ng Islam. Ito ay isang banal na digmaan ng mga hari Kristiyano at ng mga kabalyero ng Europa. Ang mga krusada ay nangangahulugan ng katapangan at pagkakaisaan ng mga Kristiyano. Nakatulong din ito sa mabilis na pagpapalaya ng mga alipin at mga karaniwang mamamayan sa Europa. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating pag-uusapan ng mga bagay-bagay tungkol sa krusada. Aking tatalakay kung paano tinagoy ng mga Europeo ang mga krusada at bakit may tuturing na bigo ang misyon nito. Ang krusada ay isang banal na digmaan ng Kristiyanong lungsod ng Europa laban sa mga Saracen. Ang Saracen ay ginagamit upang ilarawan ng mga Muslim noong panahon ng mga krusada. Ang krusada ay isang digmaan ng mga krus na sumisimbolo sa mga Kristyanismo at ng krese na simbolo naman ng Islam. Ngunit, hindi lahat ng mga sumali sa mga krusada ay may banal na hangarin. Ang iba sa kanila ay sumali upang magkaroon ng lupain, na kayamanan, na kapantagan, at gamitin ang kaguluhan upang makipagsapalaran. At ang iba naman ay upang takasan ng kanilang atraso. Unang krusada. Tinawag din krusada ng mga tao dahil kulang ito sa mga armas at paghahanda. Sakay ng mga barko ang 4 na pangkat ng mga maharlika na nagtungo sa Jerusalem. Dumanas sila ng hirap, gutom at sakit. Humantong ito sa pag-aalitan at kamatayan ng marami. Nakuha naman ng krusada ang Jerusalem. Bumalik sa Europe ang mapalad na nabuhay samantalang naiwan si Godfrey ng Bouillon at ang mga tauhan niya upang bantayan at ipagtanggol ang Holy Sepulchre. Nagtatag sila ng Crusader states tulad ng Antioch, Edessa at Tripoli at ipinailalim sa kapangyarihan ng hari ng Jerusalem. Ang kakaunting naiwang pusador sa Edessa ay sinamantala ng mga Turk. Muli na naman silang lumusob matapos ang 70 taon. Sa pamumuno ni Saint Bernard ng Clairvaux at sa tulong nila Louis VII ng France at Conrad III ng Germany, tumungo ang hukbo ng ikalawang krusada sa Asia Minor. Ngunit dahil wala silang pagtutulungan, natalo sila ng mga Turko bago pa man sila makarating sa Edessa. Pagkalipas ng maikling panahon ng katahimikan, bumagsak ang Jerusalem kay Saladin. Tinawag itong krusada ng mga hari sapagkat 3 hari ang nagsama-sama. Si Frederick Barbarossa ng Banal na Imperyong Romano, Philip Augustus ng France, at Richard I ng England upang bawiin mula kay Saladin ang Jerusalem. Nagtungo sila sa Jerusalem ngunit nabingog sa layuning bawiin ito dahil wala silang pagkakaisa. Sa halip ay nagkaroon ng alitan sa liderato. Si Richard lamang ang nagpatuloy upang makipaglaban. Umurong si Philip dala ng alitan nila ni Richard. Nalunod naman si Frederick. Nakahingi ng konsiderasyon si Philip kay Saladin na makadalaw ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Ipinakita ni Saladin ang pagiging mabuting tao sa naganap na labanan. Pinadalhan niya si Richard ng kabayo nang mamatay ang kabayo nito. Sa tulong ni Papa Innocent III, nahikayat ang mga maharlikang Pranses na sumama patungong Egypt na noon ay sentro ng kapangyarihang Muslim. Malaking halaga ang ibinigay na gastusin ng simbahan at naglagay ng mga dasal sa ikatatagumpay ng krusada.
Habang sakay ng mga barko, hinikayat ng mga mamangalakal ng Venice na salakay ng Constantinople sa halip na Egypt. Nahikayap sila at nasakop naman ang Constantinople. Nagtayo sila ng imperyo at dito nanirahan. Nagpayaman at nagtamasa ng kapangyarihang politikal ang mga krusador. Ikinagalit ito ng mga Europeo at ng Papa sapagkat lalong lumaki ang agwat ng silanging simbahang Katoliko sa kalurong simbahang Katoliko. Hanggang dito nasakupin ang Egypt. Nang mabihag ang lungsod ng Damita, inalok ang Jerusalem bilang kapalit ngunit tinanggihan ng mga Kristiyano. Subalit nang hindi magtagumpay sa pagsakop sa Cairo, isinuko rin ang Damita upang makaupo. Negosasyon ng ipinairal at hindi paglalaban kaya tinawag itong krusada ng diplomasya. Nagtagumpay sila sa ginawang negosasyon na makuha ang kapirasong teritoryo mula sa Arabia hanggang Jerusalem. Tumungo naman tayo sa ikapitong krusada. Tinangka ni Louis IX na lupigin ang mga Arabe na nasa Egypt, ngunit tabihag siya at kinailangan magbayad ng malaking halaga. Ikawalong krusada. Muling sinalaki ni Haring Louis IX ang Hilagang Afrika ngunit halos naubos ang kanyang mga tauhan dahil sa gutom. Ikasyam na krusada. Pinamunuan ni Prinsipe Edward noong 1271 CE. Huli na nang dumating sa Hilagang Afrika kaya't hindi nakatulong kay Louis IX. Ito ang pinakahuling krusada. Naglaho ang kabantugan ng Papa. Nadama ng Kristiyano na ginagamit lamang sila ng kapapahan upang lumawak ang kapangyarihan nito. Umunlad ang kalakalan sa pagitan ng Europe at Asia, bunga ng pagkakatuklas o pagkakakilala ng mga mangangalakal na Europeo ng mga produktong Asyano tulad ng asukal, porselana, palay, prutas, salamin, mga pampalasa, bulak at mga pabango. Sa kalaunan, ito ang isa sa mga naging salik sa pagsibol ng mga bayan at lungsod sa Europe. Lumitaw ang panggit ng pangkat ng tao sa lipunan, ang mga bourgeoisie or burgess. Naibalik ng krusada ang kapakipakinabang na kaalaman mula sa silangan tulad ng pilosopiyang Griego at kulturang Graeco-Romano. Napalaya ang maraming alipin na nagsasaka sa maraming lupain. Nakapagpalakas sa Europe ang mga pagbabagong dulot ng krusada. Dagdag pa rito ang mga pananakop ng Germany sa mga lupaing timog ng dagat Baltic ay naging palatandaan ng patuloy na paglakas na ito. Libu-libong tao ang nanirahan sa rehiyong Baltic sa pangunguna ng mga misyonero at negosyante. Nabuo rito ang mga bayan at nagpatatag ng mga sibilisasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng bagong tuklas na araro, natamnan ang malaking bahagi ng mga lupain dito at lumawak ng sangkatlong bahagi ang mga nasakop na teritoryo nito. Isang ligang pangkalakalan, ang Hanseatic League, ang nabuo noong kalagitnaan ng 1300s. Nagkaisa ang ligang ito sa pagpapalawak ng kalakalan sa ibang lupain at pangangalaga sa teritoryo laban sa mga pirata at kompetisyon mula sa Denmark.